Kaya ko yan ayusin. Ang masalita ay nakmula sa isang batang lalaki na may edad na 10 taon, nakatayo sa harap ng isang Mercedes-Benz na ilang araw nang hindi umaandar. Nagulat ang lahat sa garahe, lumihang ingay. Anak, huwag ka nang magbiro. Nabili na namin yan sa halagang ₱250,000. Ang sabi ngang may-ari ng garahe, natatawa ng may pagmamaliit. Sige, kung kaya mo talagang ayusin, sa iyo na yan. Bumalik tayo sa 1 oras ang nakalipas. Sa garaheng Bayanihan Auto Shop, isang kilalang mekanikal na serbisyo sa lungsod ng Marikina. Nagsimula ang araw tulad ng dati. Ang mabangong amoyng langis at ang ingay nga mga bakal ang bumati sa mga mekaniko. Sa gitna NG lugar, nakaparkang isang gitim na Mercedes-Benz S-Class, tila'y nabandona. 3 araw na itong naging sanhi ng pagkapuyat ng lahat ng mekaniko dahil hindi pa rin nila matukoy ang problema. Nakakainis talaga ang sasakyang ito, bulong ni Mang Bert, isang veteranong mekaniko na nasa edad 50 na may 30 taong karanasan sa larangan. Ngunit sa pagkakataong ito, sumuko na rin siya sa kabila ng paulit-ulit na paggamit ng computer diagnostics. Nanatiling misteryoso ang problema. Boss, parang wala na tayong pag-asa. Baka kailangan na nating palitan ang buong makina, sabi niya kay Don Ricardo, ang may-ari ng Bayanihan Auto Shop. Napapamasahe si Don Ricardo sa kanyang nu. Nasa edad din siya, mga 50, na 20 taon nang nasa industriya. Ngunit ito ang unang pagkakataon na naharap siya sa ganitong klaseng problema. Paano niya ito ipapaliwanag sa kanyang kliyente? ₱250,000 na ang nagastos nila. Sa mismong sandaling iyon, may pumasok sa garahe. Marumi ang kanyang sapatos, hindi na yata nahugasan ang buhok sa loob ng ilang araw, at ang kanyang lumang damit ay puno ng mansanlangis. Sino man ang makakakita sa kanya ay agad na makikilala siyang isang batang lansangan. Maingat niyang inilibot ang kanyang mamata sa paligid ng garahe. Mabilis ang tibok ng kanyang puso, ngunit mas malaki ang kanyang gutom. 2 araw na siyang halos hindi kumakain ng maayos. Sino itong batang ito? Tanong ni Mang Bert na may pakayamot. Napalingon ang ibang mga mekaniko. Hoy, akala mo ba ito ay playground? Huwag mong istorbohin ang mga nagtatrabahong matatanda, umuwi ka na. Ang dagdag ang isa pang mekaniko, natatawa. Namula ang pisngi ng bata, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Sa kanyang pagtingin, napansin niya ang Mercedes-Benz. Nakabukas ang hood nito, nagpapakita ng komplikadong panloop ng makina. Biglang naalala niya ang sinabi ng kanyang ama. Bong, ang makina ay hindi nagsisinungaling. Pakinggan mo ang tunok nito. Ang pangalan ng bata ay Bong. Ngunit sa sandaling iyon, wala ni isa man doon ang nakakaalam. Dahil sa gutom at kawalan ng pag-asa, naglakas loob si Bong. Kaya ko yan ayusin. Si Don Ricardo ay natawa ng hindi makapaniwala. Ana, huwag ka nang magbiro. Nabili na namin yan sa halagang ₱250,000. Nagningning ang mamata ni Bong. Ang kanyang mukha ay punong kumpiyansa. Kung gayon, kung kaya ko talagang ayusin, ano ang ibibigay ninyo sa akin? Biglang natahimik ang garahe. Ang batang ito, kakaiba talaga, bulong ni Mang Bert. Anong hindi namin nagawa sa loob ng 3 araw? Gusto niyang tapusin. Nag-isip si Don Ricardo. Kung ibabalik niya ang sasakyan sa kliyente na may rekomendasyong palitan ang makina, malaki na ang bawas sa kanyang reputasyon. Sige, sabi niya, itinuturo, ang Mercedes-Benz. Kung kaya mo talagang ayusin, sa iyo na yan. Naging magulo ang silit. Walang nakakaalam kung seryoso ba si Don Ricardo o isang biro lang ang kanyang sinabi. Ang pagbibigayng second-hand na Mercedes-Benz na nakakahalaga ng halos ₱2,000,000 sa isang bata ay walang katuturan. Mabilis ang tibok ng puso ni Bong, ngunit kasabay nito, naramdaman niya ang kumpiyansa sa pamamaraan na itinuro ng kanyang ama. Teka muna, boss, sabi ni Aling Nena, isang mekanikong babae na nasa edad 30, tumayo para ipaglaban ang kanyang posisyon sa industriyang pinamumunuan ng mga lalaki.
Hindi natin alam kung saan galing ang bata. Huwag po tayong mangakong ganyan. Ngunit tinanguan lang siya ni Don Ricardo. Ayos lang, ituring na lang natin na itong sasakyan ay wala ng silbi. Kung makakagawa ng milagro ang batang ito, ibibigay ko sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Bong sa sasakyan, bahagyang nanginginig ang kanyang nga dulong daliri, ngunit naalala niya muli ang salitang kanyang ama. Bong, ang makina ay hindi nagsisinungaling. Pakinggan mong mabuti kung ano ang gusto nitong sabihin. Pakibuksan po ang makina, mahinang sabi ni Bong. Si Mang Bert na naiinis pa rin ay pinatakbo ang makina. Ang maingay na ugong nito ay umalingaw-ngaw sa garahe. Para sa iba, ito ay ingay lamang, ngunit para kay Bong, iba ito. Gaya ang itinuro ang kanyang ama. Pumikit siya at pinatalas ang kanyang pandinig. Naramdaman niya ang hindi pantay na pag-alog. Thermostat valve, sabi ni Bong nang may buong kumpiyansa. Nakaipit ang valve sa kalahating bukas na posisyon, kaya hindi dumadaloy ng mayos ang kulan. Kaya minsan sobrang init, minsan naman kulang sa init. Muling natahimik ang garahe. Naging seryoso ang mukha ni Mang Bert. Ano, nasuri na namin ang thermostat valve. Mukha naman itong normal, pero may mahinang pagkakaipit pala dito. Ang problema ay lumalabas lang kapag tumataas ang temperatura ng makina, kaya hindi ito nakikita sa diagnosis. Dagdag ni Bong, nagpapaliwanag. Nagtaka si Aling Nena. Paano mo ayusin yan, palitan ng bago? Pero bago yan, kailangang suriin ang buong cooling system. Hindi may tago ni Don Ricardo ang kanyang pagkamangha. Ang paliwanag ng bata ay hindi tunok walang kwenta. Ito ay detalyado at lohikal. Kaya mo bang ayusin yan mag-isa? Tanong ni Don Ricardo. Tumango si Bong. Nanginginig ang kanyang nga kamay ngunit matatag ang kanyang tinig. Opo, kaya ko. Pinayagan siya ni Don Ricardo. Wala namang mawawala. Lumapit si Bong sa mga toolbox at pumili ng mga kagamitang kailangan niya isa-isa. Ang maliliit niyang kamay ay mahusay na humawak ng wrench at screwdriver. Nagsimulang maktipon ang mga mekaniko. Bahagyang nagtataka, bahagyang nagdududa. Gumalaw ang makamay ni Bong. Pumasok siya sa engine bay at natakpuan ang eksaktong lokasyon ng thermostat valve. Dito, sabi niya ng may saya, ngunit nanatiling nakatuon, gaya ng isang bihasang veterano, maingat niyang pihitan ang screwdriver at niluwagan ang bolt gamit ang wrench. Tingnan ninyo to, sabi ni Bong, ipinapakita ang thermostat valve na natanggal. Sa unang tingin, mukha itong normal, ngunit kung titignan ng mabuti, mayroong maliliit na dumi na nakaharang. Ito ang dahilan kung bakit hindi bumubukas ng lubusan ang valve. Namangha si Mang Bert. Natuklasan talaga ngang bata ang problema. Ang pagpapalit ng bagong thermostat valve ay natapos sa loob ng 30 minuto. Salamat sa napakabilis na galaw nga kamay ni Bong. Subukan ninyong paandarin ang makina, sabi ni Don Ricardo. Siya na mismo ang nagpaandar nito. Sa pagkakataong ito, ang tunog ng makina ay malambot at pantay. Walang alok, walang ingay. Lahat sa garahe ay natahimik na may pagtataka, talaga, naayos talaga, bulong ni Aling Nena, napaluha. Ang ginawang batang ito ay parang isang milagro. Tinitigan ni Don Ricardo si Bong. Ana, ano ang pangalan mo? Bong, Sir Bong, talagang kahanga-hanga ka. Tinupat ni Don Ricardo ang kanyang pangako. Siyempre, hindi niya agad may bibigay ang sasakyan sa isang 10 taong gulang, ngunit nagalok siya ng ibang solusyon. Bong, gusto mo bang magtrabaho sa garahe namin? Nagliwanag ang mga mata ni Bong. Sa unang pagkakataon, may umamin sa kanyang kakayahan. Nang gabing iyon, naghapunan si Bong ng mainit sa bahay ni Don Ricardo. Hindi niya na maalala kung kailan sa huling pagkakataon na kumain siya ng maayos. Ngunit, hindi pa rin inilalantad ni Bong ang kanyang tunay na pagkatao. Sino ang kanyang ama? Paano niya natutunan ang lahat ng ito? At bakit siya nag-isa? Ang lahat ng iyon ay nanatiling lihim. Isang bagay ang tiyak, hindi na siya nag-isa. Mayroon ng mga taong naniniwala sa kanya. Ngunit si Mang Bert ay iba.
Tinitigan niya si Bong nang may masamang pakiramdam, may kakaiba sa batang ito. Paanong ang isang 10 taong gulang ay may ganitong kagalingan? Nagsimulang tumubo ang bininang pagdududa sa kanyang puso. Naramdaman niyang kailangan niyang alamin kung sino si Bong at saan siya nanggaling. May itinatago ang batang iyan. Nang gabing iyon, hindi naramdaman ni Bong ang kanyang manakakagulat na tingin. Mahimbing siyang natulog sa komportableng kama sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon. Sa kanyang panaginip, nagpakita ang kanyang ama at sinabi, "Magaling, Bong." Simula pa lang yan, kinaumagahan, nagising si Bong sa sofa sa salang bahay ni Don Ricardo. Masakit ang kanyang katawan, ngunit ang pakiramdam ng seguridad pagkatapos ng mahimbing na pagtulog ay kahanga-hanga. Lubos na naiba sa kanyang pagtulog sa tindahan o sa ilalim ng tulay sa mga nakaraang buwan. Si Don Ricardo ay nagluluto ng instant noodles sa kusina. "Gising ka na, maghilamos ka muna. Sabay tayong mag-almusal." Nag-alangang naglakad si Bong patungo sa banyo. Nang makita ang kanyang sarili sa salamin, nakaramdam siyang awa. Malakit at mamantika ang kanyang buhok, marumi ang kanyang mukha dito at doon. "Kumain ka ng marami. Napakapayat mo," sabi ni Don Ricardo habang naglalagay nga isang mangkok ng instant noodles sa harap ni Bong. Halos maiyak si Bong. Kailan huling beses may nag-alala sa kanya ng ganito? "Salamat po," sabi ni Bong sa mahinang tinig. Tinitigan siya ni Don Ricardo ng may halo-halong emosyon. "Bong, saan ka galing? Nasaan ang mamagulang mo?" Ang biglaang tanong na ito ay nagpatigil sa kamay ni Bong. Bahagyang nanginginig ang kutsara sa kanyang kamay. "Mag-isa lang po ako," yumuko si Bong. Tila ayaw na niyang magsalita pa. Hindi na nagtanong si Don Ricardo. Alam niyang ang maganitong bata ay may magakwentong ayaw nilang ibahagi. "Sige, okay lang. Maaari kang makuwento kung kailan ka handa." Gayunpaman, ang isip ni Don Ricardo ay puno nga tanong. Paano ang isang 10 taong gulang ay may ganitong kakayahan? Sino ang nagturo sa kanya? Pagdating sa garahe, nagtipon ang mga mekaniko. Ang pangyayari kahapon ay naging mainit na paksa. "Boss, talagang dinala ninyo ang bata dito," sabi ni Alex, isang batang mekaniko na punong pagkamangha. Sa kabilang banda, nagpakita si Mang Bert ng hindi magandang mukha. "Boss, bakit ninyo dinadala ang bata dito sa garahe?" "Delikado, tama kayo, boss. Hindi ito lugar para sa mga bata." Dakdak ni Aling Nena na may pag-alala. Bilang isang babae sa industriyang ito, palagi siyang maingat. Gayunpaman, ang kanyang nga mata ay nagpakita ng pagkainay habang tinitingnan si Bong. Kawawa naman ang bata, napakapayat at kaawa-awa. Umupo si Bong sa sulok ng garahe, tahimik na nagmamasid sa paligid. Muling naalala niya ang sinabi ng kanyang ama. "Bong, saan ka man naroon, pagmasdan mo ang paligid mo. Nasaan ang makagamitan, paano nagtatrabaho ang mga tao?" Sa kabilang sulok, may isang luma na Toyota Kijang Innova. Nakabukas ang hood nito at isang mekanikong mukhang nalilito. Narinig ng matalas na tainga ni Bong ang isang bagay, may kakaibang tunog. "Boss, mukhang ang problemang sasakyang yan ay sa fuel pump," sabi ni Bong. "Ingat ka. Kung makarinig ng kakaibang tunog, baka ang fuel pump ang may problema." Tumingin ang mekaniko na may pagtataka. "Ano? Alam ngang isang bata kung ano ang problema." Ngunit sigurado si Bong. Nang subukang paandarin, walang tunog na naririnig. Tila hindi gumagana ang fuel pump. Kalahating naniniwala, sinuri itong mekaniko. Ito pala ay may problema sa fuel pump. Wow! Napakagaling naman ng batang ito. Ang pangyayari sa Mercedes kahapon ay hindi sinasadya, bulong ng mekaniko. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa kakayahan ni Bong. Tanging si Mang Bert lamang ang nanatiling hindi comfortable. Tinawag niya si Bong. "Anak, halika saglit." Lumapit si Bong nang may pag-aalala. Ang kanyang matingin ay matalim. "Talaga bang 10 taon ka na?" "Opo, boss." "Tapos saan mo napag-aralan ang lahat ng ito? Paano alam ng isang bata ang mga ganito?"
Sumikip ang lalamunan ni Bong. Ayaw niyang pag-usapan ang kanyang ama. Napakasakit. Biglang bumalik ang kanyang alaala. 2 taon na ang nakalipas sa Sentul International Circuit. Ang kanyang ama, si Bhaskara Sakti, ay nakasuot ng racing suit. Ang kanyang matangkad at matikas na ama ay kanyang bayani. Bong, kung manalo ako ngayon, bibili kitang bagong laruan. Talaga, tay, pangako. Ngunit sa araw na iyon, ito ang katapusan ng lahat. Basag, ang biglaang tunog ng bakal na nahulog ay nagpatigil kay Bong. Ito ay tunog lamang ng mekanikong nahulog ang wrench, ngunit para kay Bong, ito ay parang tunog ng banggaan sa araw na iyon. Nagsimulang manginig ang kanyang buong katawan. Bong, ayos ka lang. Mabilis na tumakbo si Aling Nena at hinawakan ang balikat ni Bong. Maputla ang mukha ni Bong. Dinala ni Aling Nena si Bong sa isang tahimik na lugar, isang maliit na pahingahan sa likod ng garahe. Huminga ka ng malalim. Ayos lang. Ligtas ka dito. Ang mahinang tinig ni Aling Nena ay dahan-dahang nakpakalma kay Bong. Ganito ba ang pakiramdam kapag may nanay ka? Salamat po, ate. Nakakatakot po ba ang iyong naranasan? Hindi sumagot si Bong, ngunit ang kanyang mata ay napuno ng luha. Tinipon ni Don Richardo ang lahat ng kanyang na empleyado. Mula ngayon, bahagi na si Bong ang ating pamilya sa garahe. Huwag ninyo siyang bibigyang ng mapanganib na trabaho. Hayaan ninyong matuto siya mula sa simpleng bagay. Pero, boss, hindi pa nga natin alam ang kanyang pagkakakilanlan. Protesta ni Mang Bert. Sapat na. Ito ang desisyon ko, sabi ni Don Ricardo nang mahigpit. Sa hapon, tumulong si Bong sa mga magagang gawain, pag-ayos ng mga kagamitan, pagdadala ng mga piyesa. Ngunit ang kanyang mata ay palaging nagmamasid sa problema ng bawat sasakyan sa paraan ng pagtatrabaho ng mekaniko, mahusay. Kabisado na niya ang lahat ng pangalan ng piyesa, papuri ni Alex. Samantala, nag-isa si Mang Bert sa harap ng computer, naghahanap ng isang bagay. Nag-type siya ng mga keyword na 10-year-old genius mechanic sa internet, ngunit walang nakitang impormasyon tungkol kay Bong. Kakaiba, ang bata na may ganitong talento ay dapat kilala na. Habang dumidilim ang araw, umuwi si Bong kasama si Don Ricardo. Bong, simula bukas, kailangan mo ring pumasok sa paralan, kailangan mo pa ring mag-aral. Nagulat si Bong. Ang paralan ay parang isang salita mula sa malayong nakaraan. Hindi ko na po kailangan ng paaralan. Mas gusto ko pong magtrabaho dito. Hindi pwede. Kailangan mong mag-aral upang sa huli ay maging isang tunay na mahusay na mekaniko. Nang gabing iyon, nagsimulang buksan ni Bong ang kanyang puso ng bahagya, kahit na nanatiling tahimik tungkol sa kanyang nakaraan. Boss, maraming salamat po. Hindi po ako karapat-dapat sa lahat na ito. Huwag kang magsabing ang ganyan. Marami ka nang natulong sa amin. Uminit ang puso ni Bong, ngunit natakot din. Isang araw, ang kanyang pagkakakilanlan ay mabubunyag. Magiging mabait pa rin ba sila sa kanya? Nang gabing iyon, nagkaroon ng masamang panaginip si Bong. Ang alaala ng araw ng aksidenta ng kanyang ama ay patuloy na lumalabas. Tay, nakmamalaki si Bong. Nagising si Don Ricardo. Habang nakikita si Bong na balisa sa sofa, mas lalo siyang nakumbinsi na ang bata ay tiyak na may malalim na sugat sa puso. 6:00 ng umaga, nagising si Bong na basa ng malamig na pawis. Tay, tama po ba ang ginagawa ko? Sinusunod ko po lahat ng itinuro ninyo. Tahimik siyang sumilip palabas ng bintana sa langit ng Maynila na madilim pa. May naghahanap ba sa kanya o nakalimutan na siyang lahat? Pinakagat ni Bong ang kanyang makamao. Nanggako siya sa kanyang sarili na hindi na siya aasa sa kahit sino pa upang mapalakas ang kanyang sarili. Magiging malaya siya sa pamamagitan ng mga kasanayang ipinasa ng kanyang ama. At isang araw, mabubunyag niya ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng kanyang ama. Ngunit hindi pa alam ni Bong. Hindi niya alam kung gaano kalaki ang panganib na naghihintay sa kanya. At may mataong naghahanap sa kanya. Hindi kalayuan doon. May isang taong nagmamasid sa garahe.
Pagkatapos matiyak ang presensya ni Bong, sila ay agad nagagala. Isang linggo pagkadating ni Bong, isang umaga, walang tigil sa pagtunok ang cellphone ni Don Ricardo. Hello, dito sa Bayanihan Auto Shop. Ang tinik sa kabilang linya ay puno en sigasig. Nagbago ang mukha ni Don Ricardo mula sa pakalito tungo sa pagkabigla. Nasa YouTube ang garahe namin. Nagmadaling binuksan ni Don Ricardo ang kanyang computer. Naganap siya 10-year-old genius mechanic sa YouTube. At totoo nga, may isang video sa screen. Malinaw na makikita si Bong na inaayos ang Mercedes. Ang bilang nga manonood ay lumampas na sa 1,000,000. Ano to? Ang comment section ay puno nga reaksyong kahanga-hanga. Wow, totoo ba ito na ang bata na 10 taon ay ganito kagaling? May genius na ganito ang Pilipinas. Nasaan ang garahe nila? Gusto kong ipaservice ang sasakyan doon. Anong meron? Nag-aalalang tanong ni Bong. Pinaikot ni Don Ricardo ang screen patungo sa kanya. Agad na namutla ang mukha ni Bong. Ano to? Nanginginig ang kanyang madulongang daliri. Ayaw niyang maging sikat. Natatakot siyang may makakakilala sa kanya. Sino ang nag-record nito? Baka isa sa mga kliyente. Nagtataka rin si Don Ricardo. Mabilis na kumalat ang video sa Instagram, TikTok at Facebook. Ang hashtag na Bokahajay Bengkel at Mekaniko 10 tahun ay naging viral. 10:00 ng umaga, nagsimulang magtipon ang mga tao sa harap ng garahe. Ang mga nagtatakang tingin ay nakatuon kay Bong. Iyan ang bata sa video. Wow, napakaliit pa niya. Ang matingin nila ay nagdulot ng hindi komportableng pakiramdam kay Bong. Nagtago siya sa sulok ng garahe. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Mabilis na ipinagtanggol siya ni Aling Nena. Mgasir, maam, huwag po kayong masyadong lalapit. Takot po ang bata. Gayunpaman, pagdating ng hapon, nagsimulang dumating ang mga mamahayag mula sa mga istasyon ng telebisyon. Gusto naming makapanayam ang 10 taong gulang na genius mechanic. Ano ang kanyang pinakmulan? Saan niya napag-aralan ang mga kasanayang ito? Nalilito si Don Ricardo. Hindi rin niya alam ang marami tungkol sa nakaraan ni Bong. Ayoko pong makapanayam, sabi ni Bong habang nagtatago sa likod ni Aling Nena. Nakakatakot ang mga kamera ng mamahayag. Muling naalala ni Bong ang sinabi ng kanyang ama. Bong, huwag kang masyadong umangat, mamuhay ng tahimik at ligtas. Si Mang Bert, na nanonood sa lahat ng ito, ay lalong naging kakaiba. Ang isang bata na may ganitong kagalingan, bakit siya nakatira sa kalye at bakit siya takot sa mga tao? Sa sandaling iyon, isang mamahaling sedan ang pumasok sa garahe, isang itim na Genesis. Ang lalaking bumaba sa sasakyan ay nasa edad 50, marangal ang pananamit. Kahit na nakasuot ng suit, ang kanyang aura ay nagpapakita na siya ay lubos na nakakaunawa tungkol sa mga sasakyan. Magandang hapon. Ako si Don Wilfredo, sabi niya. Si Don Wilfredo ay ang pinuno ng isang kilalang kumpanya ng mga piyesa ng sasakyan sa Pilipinas. Kilala ang kanyang pangalan sa industriya. Dumaan ako pagkatapos kong makita ang video. Gusto kong makilala ang bata. Naging tensyonado si Don Ricardo. Hindi niya inaasahan ang isang tao na kasing laki nito na darating. Paumanhin po, boss. Medyo nagulat lang po ang bata. Ayos lang. Titignan ko lang mula sa malayo. Tinitigan ni Don Wilfredo si Bong mula sa malayo. Ang kanyang paraan ng pagayos ng kagamitan. Ang kanyang paraan ng pagtulong sa ibang mamekaniko. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng isang kakaibang liwanag. May pamilyar na pakiramdam. Impossible. Naalala niya ang 20 taon na nakalipas. Paumanhin, boss. Ano ang pangalan ng bata? Tanong ni Don Wilfredo. Ingat po, ang pangalan niya ay Bong Sakti, sir. Bakit? Biglang nanigas ang mukha ni Don Wilfredo. Ang apelyidong Sakti. Ang pangalan ni Bong at ang kahangahangang kakayahan. Possible kaya na siya ang anak ni Baskara. Upang matiyak, lumapit siya kay Bong. Hello Bong, ako si Tio Wilfredo. Hello po Tio, sagot ni Bong sa mahinang tinik. Napakagaling mo.
Saan mo napag-aralan ang lahat ng ito? Ang tanong ay nagpatigil kay Bong. Muli, ang matanong tungkol sa kanyang nakaraan. Nag-aral po ako mag-isa. Wala pong nagturo sa akin, tiyo. Umiling si Bong ngunit nabasa ni Don Wilfredo ang kasinungalingan mula sa kanyang ekspresyon. Bilang pagsubok, nagtanong si Don Wilfredo, ang ama mo ba ay nagtatrabaho rin sa industriya ng otomotibo? Namanhit ang katawan ni Bong, ang kanyang mga mata ay nagsimulang magluha. Hindi. Ngunit ang reaksyong iyon ay sapat na para kay Don Wilfredo upang makumbinsi. Ang batang ito ay tiyak na anak ni Bhaskara Sakti. Bong, ayos ka lang. Mabilis na tumakbo si Aling Nena at niyakap si Bong. Si Bong ay umiyak. Bakit? Bakit lahat ay nagtatanong tungkol sa ama? Ang pagiyak ni Bong ay nagpatahimik sa buong garahe. Labis na naapektuhan si Don Wilfredo. Alam niyang namatay na si Bhaskara, ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang anak ay mabuhay ng ganito. Bhaskara, ang anak mo ay naghihirap ng ganito. Masakit ang puso ni Don Wilfredo. Naalala niya ang mga alaala 20 taon na ang nakalipas kasama si Bhaskara. Noong sama-sama silang nagbubukot ng mga sasakyan at bumubuo ng mga pangarap, nakpasya si Don Wilfredo na kailangan niyang tulungan ang bata. May utang siya kay Bhaskara. Don Ricardo, ito ang aking business card. Pakiusap tawagan ninyo ako kung may tutulong ako. Kakaiba, pagkaalis ni Don Wilfredo, lalong dumilim ang ekspresyon ni Mang Bert. Bakit ang isang tao tulad ni Don Wilfredo ay naghahanap sa batang ito? Ano ang koneksyon nila? Nagsimulang maganap si Mang Bert ng impormasyon tungkol kay Don Wilfredo sa internet at nagulat na natuklasan na 20 taon na ang nakalilipas. Si Don Wilfredo ay naging sponsor ng isang racing team. Posible kaya na ang batang ito? Nagsimulang magkaroon ng anyo ang pagdududa ni Mang Bert. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Bong. Ang biglang kasikatan ay nagpatakot sa kanya at ang pakiramdam na tila kilala siya ni Don Wilfredo ay nagbigay sa kanya ng pagkabalisa. Tay, ano po ang dapat kong gawin? Hindi pa niya napapansin ang mas malaking panganib na papalapit. 2 linggo pagkadating ni Bong, isang mamahaling SUV ang huminto sa harap ng garahe. Bumaba mula sa sasakyan ang isang lalaki na nasa edad 40, matangkad at gwapo, ngunit ang kanyang matingin ay matalim. Nang makita ang lalaki, nanigas ang katawan ni Bong. Bong, sabing lalaki na may pagtataka. Mabilis ang tibok ng puso ni Bong. Sino? Sino po ito? Tiyo? Tiyo Yuda? Hindi mo na naalala? Nang marinig ang pangalang Yuda Permana, naalala ni Bong ang alaala ng kanyang kabataan, ngunit hindi ito magandang alaala. Naalala niya ang lalaking ito na madalas makipag-away sa kanyang ama. Kayo po, Tiyo Bong, maingat na tanong ni Aling Nena, naramdaman niyang may mali. Bakit 2 linggo pa bago siya lumitaw? Ako si Yuda Permana, ang kapatid ng ama ni Bong. Sa 2 taon na ito, nasaan kayo? Si Bong ay labis na nagidusa, sabi ni Don Ricardo na may pagitataka. Paumanging, nasa business trip ako sa ibang bansa at hindi ko alam na nandito si Bong. Nalaman ko lang sa video sa social media, ngunit hindi mapagkakatiwalaan ni Bong ang kanyang tiyo. Naalala niya ang sinabing kanyang ama 2 taon na ang nakalilipas. Bong, mag-ingat ka kay Tiyo Yuda, nagbago na siya dahil sa pera. Huwag na huwag mo siyang pagkatiwalaan. Bong, umuwi na tayo kasama ang paman. Hindi ka dapat nasa lugar na ganito. Bumalik si Bong. Gusto ko po dito. Mabait po ang matao dito, pero dapat makasama ang pamilya. Aalagaan kang paman. Taka muna. Hindi gusto ni Bong. Hindi mo siya mapipilit, sabi ni Don Ricardo. Paumanhin, ito ay usapin ng pamilya. Sa legal na paraan, ako ang tagapag-alaga ni Bong, sagot ni Yuda na matalim. Bong, anong klaseng tao ang paman mo? Hindi ba maganda ang relasyon mo sa iyong ama? Bulong ni Aling Nena. Tumango si Bong. Ang ama, sabi ng ama, huwag pagkakatiwalaan si paman. Nagaway sila dahil sa pera. Narinig ito, nanigas ang mukha ni Yuda. Tumawa siya ng awkward. Nakaintindihan lang po, karaniwan,
Nag-away ang magkapatid tungkol sa negosyo, tapos na. Negosyo? Anong negosyo ang pinapatakbo nga manibong? Tanong ni Mang Bert na may pakdududa. Siya ay isang racer. Racer? Nagulat si Don Richardo. Ang ama ay national racing champion, sabi ni Bong sa mahinang tinig. Tama, malinaw na sinabi ni Yuda. Si Bhaskara ay 3 beses na naging kampeon sa Sentul Circuit, ang pinakamahusay na racer ng kanyang panahon, kaya ang kakayahan ni Bong, bulong ni Aling Nena na may pagkamangha, nagmula sa kanyang ama. Tapos nasaan na ang ama ni Bong? Tanong ni Alex na inosente. Nagbago ang mukha ni Bong sa kalungkutan. Namatay 2 taon na ang nakalilipas dahil sa aksidente habang nagraraching sa Sentul. Aksidente yan, biglang sigaw ni Bong. Malinaw na bumalik ang alaala ng araw na iyon, ang ugong makina, ang pag-ingit ng magulong at ang kakilakilabot na tunong ng pagbangga. Mabilis siyang niyakap ni Aling Nena. Tenang Bong, ligtas ka dito. Tapos bakit sa loob ng 2 taon hindi ninyo hinanap si Bong? Tanong ni Don Richardo na may pagdududa. Akala ko nasa orphanage siya. Kahit sa lamay ng ama, hindi kayo dumating, sabi ni Bong na nanginginig ang tinig. Nanigas muli ang mukha ni Yuda. Mayroon akong madaliang gawain. Ang mahalaga ngayon ay ang kinabukasan ni Bong. Aalagaan ko siya, sabi ni Yuda. Inililipat ang usapan. Ayoko pong sumama. Gusto ko po dito, sabi ni Bong nang mahigpit. Bong, bata ka pa, hindi mo naintindihan. May mana ang iyong ama na kailangan mong tanggapin. Dahil doon, kailangan mo akong samahan. Nagbago ang mga mata ni Yuda, tila natatakot siya. Si Mang Bert, na nagmamasid sa kanya, ay lalong nakukumbinsi na ang lalaking ito ay nagsisinungaling at may ibang intensyon. May kinalaman kaya ito sa pagdating ni Don Wilfredo. Ayoko. Nakita ni Don Ricardo at Aling Nena na ipinagtatanggol si Bong, kaya umatras si Yuda. Sige, pero hindi pa ito tapos. Ako ang legal na tagapag-alaga ni Bong. Ang kanyang masalita bago pumasok sa sasakyan ay nagdulot ng pag-aalala sa lahat. Babalik ako. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Bong. Ang kanyang tiyoba ay talagang nagmamalasakit sa kanya. Ang tining ng kanyang ama ay lalong naging malinaw. Bong, mag-ingat ka kay Tio Yuda. Huwag na huwag mo siyang pagkatiwalaan. Nagsimulang maintindihan ni Bong ang kahulugan ng babala na iyon. Ilang araw pagkatapos, naalala ni Bong ang isang bagay. Binuksan niya ang kanyang lumang bag at nakakitang isang maliit na tela na may isang set ng lumang wrench ng kanyang ama. Nang suriin niya ito, natuklasan niya na ang isa sa mga wrench ay may hawakang mabubuksan. Sa loob nito ay may isang maliit na USB at isang piraso ngang papel. Bong, kung binabasa mo ito, ibig sabihin may nangyari sa akin. Ang USB na ito ay naglalaman ng mahalagang impormasyon. Huwag mong buksan ng mag-isa. Maghanap ng isang matanda na mapagkakatiwalaan mo. At tandaan, huwag na huwag mong pagkatiwalaan si Tio Yuda. Mabilis ang tibok ng puso ni Bong. Kinabukasan, nagtataka siya kung ano ang gagawin sa USB. Natatakot siya na ang nilalaman nito ay maglalagay sa panganib sa lahat. Sa huli, itinago niya itong muli. Gayunpaman, si Mang Bert na nagdududa ay nakita si Bong na gumagawa ng isang bagay sa madaling araw. Habang kumakain si Bong sa labas kasama si Aling Nena, sinuri ni Mang Bert ang bag ni Bong at nakita ang kakaibang wrench pati na rin ang USB sa loob. Mabilis niyang ibinalik ito nang marinig niya ang pagbabalik ni Bong. Naramdaman ni Bong na may kakaiba sa posisyon ng kanyang wrench. Napagtanto niyang may sumuri sa kanyang magamit. Sa tanghali, tinawagan ni Yuda si Don Ricardo. Kumusta si Bong? Mabuti naman siya. Huwag mo na kaming tawagan ulit, boss. Si Bong ang responsibilidad ko sa legal na paraan. Kung hindi kayo kooperatibo, gagamit akong ibang paraan. May mana si Bong mula sa kanyang ama at kailangan itong pamahalaan. Samantala, si Bong na nagtataka tungkol sa nilalaman ng USB ay nagsimulang maghanap ng impormasyon tungkol sa kanyang ama sa internet. Nakakita siya nga lumang balita tungkol sa aksidente nga.
Kanyang ama 2 taon siletian nakalilipas. Isang artikulo ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang raser na si Bhaskara Sakti ay nakitang nakikipag-away ng matindi bago ang karera. Ang ibang artikulo ay nagbanggit na mga hinala ng match-fixing at illegal na pagsusugal na iniimbestigahan, ngunit ang investigasyon ay biglang itinigil. Nangilabot si Bong. Posible kaya na ang kanyang ama ay sangkot sa isang bagay na mapanganib, hindi pa niya napapansin. Isang itim na sedan ang nagmamasid sa kanya mula sa kabilang kalsada sa loob ng ilang araw. Ang lalaki sa loob ay nagulat sa pamamagitan ng telepono. Target detected. Tila hindi pa niya nahanap ang USB. Patuloy na bantayan. Magulat kung may pagalaw. Sumagot ang malamig na tinik sa kabilang linya. Nang gabing iyon, nagkaroon muli ng masamang panaginip si Bong. Nagpakita ang kanyang ama, "Bong, mag-ingat ka, naka-target ka." "Sino?" "Si Tio Yuda. Mag-ingat ka kay Yuda at huwag pagkakatiwalaan ang kahit sino ng mag-isa." Nagising si Bong na basang-basang malamig na pawis. Mula sa bintana, nakita niya ang parehong itim na sedan. Ang tunay na takot ay nagsimulang gumapang sa kanya. Napagtanto niya na ang sitwasyon ay mas mapanganib kaysa sa kanyang inaakala. Ilang araw pagkatapos, bumalik si Yuda sa pagkakataong ito kasama ang 2 malalaking lalaki. "Bong, narito na si Paman. Sa pagkakataong ito, walang pagpipilian. Kailangan mong sumama sa amin." Bago siya pumanaw, kinuha niya ang pera mula sa sindikatong match-fixing. "Kailangan ko itong mahanap. Napataranta ang lahat. Kasiraan. Hindi ganon ang aking ama." Sigaw ni Bong. "Ano ang alam ngang isang bata tungkol sa mundo nga matatanda?" Sagot ni Yuda ng malamig. Biglang humakbang si Mangbert. "Teka muna. Si Bhaskara na kilala ko ay hindi ganyan. Ikaw ba ang nakakakilala kay Bhaskara?" Nagulat na tanong ni Yuda. "Oh," sabi ni Mangbert na malalim ang pahinga. 15 taon na ang nakalilipas. Ako ang head mechanic ng kanyang koponan. Si Bhaskara ay isang tapat na racer. Sinusubukan niyang ilantad ang sindikato, kaya siya ay nasa panganib. Ang mukha ni Bong ay nabasa ang luha. Bumalik ang kanyang pagtitiwala sa kanyang ama. "Kayo, si Mangbert na iyan," sabi ni Yuda na nanigas ang mukha. "Tama. At tiya na naalala mo nung 15 taon na ang nakalilipas, sino ang nagbunyak na plano ni Bhaskara sa sindikato matapos niyang pagkatiwalaan ang kanyang sariling kapatid? Ikaw, Yuda." Natahimik ang buong garahe. Napilitang magretiro ng maaga si Bhaskara upang protektahan ang kanyang asawa at anak. "Bong, ang iyong asawa, ang iyong ina ay hindi namatay dahil sa aksidente. Pinatay silang ang sindikato upang tanggalin ang ebidensya. At ang aksidenteng iyong ama 2 taon na ang nakalilipas. Ang prenong kanyang sasakyan ay sinabotaye. Lahat ng kakilakilabot na katotohanan ay nabunyag." "Sapat na," sigaw ni Yuda. "Ang mahalaga ngayon ay ang naiwan ni Bhaskara. Ibigay mo sa akin." Sinubukan niyang lumapit kay Bong, ngunit hinarang siya ni Don Ricardo at Aling Nena. Habang lumalala ang sitwasyon, humakbang si Bong. "Sige, ibibigay ko. Pero may isang kondisyon, sabihin mo ang lahat ng katotohanan tungkol kay tatay at nanay. Mag-usap tayo sa ibang lugar," sabi ni Yuda. "Huwag kang sumama, Bong, mapanganib," sabi ni Mangbert. Ngunit nakpasya na si Bong. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Habang papalapit si Yuda upang dalhin si Bong, isang Genesis ang huminto sa harap ng garahe, sinundan ng 2 sasakyan ng pulis. Bumaba si Don Wilfredo mula sa sasakyan. "Anong nangyayari?" tanong niya ng mahinahon, ngunit ang kanyang tingin ay matalim. Namutla si Yuda. Ang pulis ay kumilos dahil sa ulat ng pagtatangkang pagdukot sa bata. Si Yuda, na walang balidong dokumento ng pagiging tagapag-alaga, ay walang magawa. Pagkatapos makontrol ang sitwasyon, ikinuwento ni Don Wilfredo ang lahat. "Kami ni Bhaskara ay magkaibigan mula pa nung 20 taon na ang nakalilipas. May pangarap kaming bumuo ng isang racing team.
Ngunit noong panahong iyon, duwag ako at hindi ko siya natulungan noong siya ay nasa panganib. Naramdaman ko ang pagkakasala sa lahat ng oras, kaya dahil doon, tinutulungan mo ako. Tama, Bong. Sa pagkakataong ito, hindi ako tatakbo. Si Mang Bert, si Don Ricardo, at si Aling Nena ay nangako ring protektahan si Bong. Hindi na sila basta makasamahan sa trabaho. Sila ay pamilya. Mag-oorganisa tayong isang memorial event para kay Bhaskara sa Central Circuit, iminungkahi ni Don Wilfredo. Doon, ihahayag natin ang lahat sa harap ng media. Sa wakas ay inilabas ni Bong ang USB. Sa loob nito ay nakaimbak ang lahat ng ebidensya na nakalap ng kanyang ama at ina sa loob ng 15 taon. Mga audio recording ng pag-usap, mga katibayan ng money transfer, at listahan ng mga miyembro ng sindikato. Mayroon ding video message mula sa kanyang magulang para kay Bong. Bong, ginagawa namin ito para sa iyo upang mabuhay ka sa isang mas mabuting mundo. Dumaloy ang luha ni Bong. Naramdaman niya ang pagmamahal. Bong, hindi ito paghihiganti, sabi ni Don Wilfredo. Ito ay tungkol sa pagtataguyod ng hustisya na nais ng iyong mga magulang. Nahanda sila ng plano. Isang linggo pagkatapos sa Central Circuit, ang lahat ng katotohanan ay ihahayag. Hindi na natatakot si Bong. Mayroon siyang pamilyang sasamahan siya. Ngunit hindi nila alam na si Yuda at ang kanyang kasamahan ay nagpaplanong isang huling pag-atake upang patahimikin si Bong magpakailanman. Dumating na ang araw na iyon. Ang Central Circuit ay napuno ng sasakyan ng broadcast mula sa iba't ibang istasyon ng telebisyon. Malalaking banner na may nakasulat na pag-alala sa alamat Bhaskara Sakti ang nakakabit sa lahat ng dako. Tinitigan ni Bong ang racing track kung saan huling nakarera ang kanyang ama. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Naroon din sina Yuda at ang kanyang tauhan. Ang kanilang mukha ay malamig at puno ng banta. 12:00 ang tanghali, nagsimula ang programa. Si Don Wilfredo ang nagbukas programa. Pagkatapos ay dumating ang pagkakataon ni Bong. Umakyat siya sa entablado na nanginginig ang mga hakbang. Sa harap no daan-daang tao at mga kamera na nagbo-broadcast ng live sa buong bansa, huminga ng malalim si Bong. Magandang hapon, ako si Bong Sakti. Ngayon, ikukuwento ko ang katotohanan tungkol sa aking ama. Itinaas niya ang USB. Nandito ang ebidensya na nakalap ng aking ama sa loob ng 15 taon tungkol sa match-fixing at illegal na pagsusugal sa mundo ng karera. Ang malaking screen sa likod niya ay nagsimulang magpakita ng ebidensya. Ang audio recording ni Yuda na nagutos sa isang racer na matalo ay ipinalabas. Namutla si Yuda. Sinubukan niyang umatake sa entablado kasama ang kanyang tauhan, ngunit ang security team na inihanda ni Don Wilfredo ay matagumpay na humarang sa kanila. Nagpatuloy si Bong sa kanyang testimonya. Ikinuwento ang pagpatay sa kanyang ina at ama. Tinuro niya ng direkta si Yuda. Ang utak sa likod ng lahat ng ito ay ang aking tiyo, si Yuda Permana. Ang kamera ay nag-focus sa mukha ni Yuda na natataranta. Hindi na nakayanan, tumakbo siya patungo sa entablado habang sumisiga. Kasiraan, lahat ito ay peke. Ngunit ang pulis na nakahanda na ay agad na kumilos. Yuda Permana, ikaw ay inaresto. Hindi. Dapat akin ang lahat ng mana ni Bhaskara. Sigaw ni Yuda. Inilalantat ang kasakiman na siyang motibo niya. Paman, sabi ni Bong ng matatak. Naktiwala sa iyo ang ama bilang kanyang kapatid, ngunit nilinlang mo siya, tapos na ang lahat. Si Yuda at ang lahat ng miyembro ng sindikato na naroon ay kinadenahan at dinala palayo. Ang mga manonod ay tumayo at nagbigay ng malakas na palakpak para sa katapangan ni Bong. Si Don Ricardo, si Aling Nena, at si Mang Bert ay tumakbo patungo sa entablado at niyakap siya. Tay nanay, ang katotohanan ay nabunyag na. Malinis na ang inyong pangalan. Bulong ni Bong habang pinipigilan ang luha ng pagpapasalamat. Mahal ko kayo. Nang gabing iyon, ang balita tungkol kay Bong ay naging pangunahing balita sa buong bansa. Tapos na ang lahat. Isang bagong simula ang naghihintay kay Bong.
Hindi na niya kailangang tumakbo o magtago at higit sa lahat, natakpuan niya ang tunay na pamilya. Sa korte, hinatulan ng panghabambuhay na pagkabilanggo si Yuda, ang mananibas karasakti na sapat na malaki pala ay napunta na kay Bong. Sa pamamagitan ni Don Richardo at Aling Nena bilang kanyang nga legal na tagapag-alaga, nagpasya si Bong na gamitin ang mana upang baguhin ang Bayanihan Auto Shop sa Bong Sakti Technical Training Center, isang lugar para sa mga batang mahihirap tulad niya na matutong mga kasanayan. Si Mang Bert ang naging head instructor doon. Bumalik si Bong sa paralan at naging inspirasyon para sa kanyang mga kaibigan. Ang kanyang kwento ay nagdulot ng positibong pagbabago, nagpataas ng imahe ng propesyon ng mekaniko sa mata ng publiko. Ang training center ay umunlad ng husto, lumilihang maraming mahuhusay na batang mekaniko. Isang taon pagkatapos, sa isang maraw na hapon, isang payat na batang lalaki na may edad 10 taon ang dumating sa garahe. Mukha siyang gutom at takot. Eksaktong tulad ni Bong, 1 taon na ang nakalilipas. Paumanhin, may tutulong po ba ako? Tanong niya na nanginginig ang tinig. Ngumiti ng mainit si Bong at lumapit sa kanya. O naman, pwede mo akong tulungan saglit. Pagkatapos ay lumingon siya kay Don Ricardo. Boss, pwede po bang sumama itong kaibigan natin sa atin? Ngumiti si Don Richardo. Siyempre, dumakdak pa ang ating pamilya. Hinawakan ni Bong ang kamayng bata. Huwag kang matakot. Ligtas ka dito. Pamilya, tayong lahat. Ang kwento ni Bong ay naging isang bagong simula. Pinatunayan na ang tunay na pamilya ay hindi nakatali sa dugo, kundi sa puso, at na ang isang maliit na kabutihan ay maaring lumikha ng malaking pagbabago. Sa Bayanihan Auto Shop, ang manatawa at mga bagong pangarap ay patuloy na lumalago araw-araw. Kumusta ang kwento ni Bong ngayon? Kung nagustuhan ninyo ito, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like. Nais ko ring malaman kung saan at ano ang ginagawa ninyo habang pinapakinggan ang kwentong ito. Ibahagi ang inyong kwento sa comment section. Naway ang kaligayahan at init ay palaging sumama sa inyong pamilya.